Ay naman ang balahati ang Berlos Benitez. Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling, sa hirap man o sa saya Ay, grabe talaga nangyari ngayon sa abot kamay na pangharap na kung saan niya unang-unang pinakita dito ay ito nga si Moira. Yes guys, ito nga si Moira is masaya na. Bakit? Kasi nandun na siya sa Japan at nakakausap niya na rin si Miss Moshi na kung saan pinangakuan nga siya na magbabago na siya after 3 days o yung identity niya is magbabago na. Sabi nga hindi na siya makikilala at yung mga naghahabol sa kanya is hindi na siya mahuhuli dahil nga sa pagbabagong mangyayari sa kanya. And yes guys, ang pagbabago sa kanya hindi lang yung itsura niya kundi pati mismo yung pangalan at yung nationality niya, na kung saan nga kapag trinace ito ng mga pulis is mahirapan silang makita si Moira Tanyag or hindi na nila makikita. So abangan natin guys kung ano yung magiging itsura nito ni Moira, no? Kung magiging Moira the Explorer pa ba o baka mag-iiba na. Pero yun nga guys, pag-usapan natin yan mamaya. At dito pinakita nga mismo ito nga si Zoe. Yes guys, nasa Japan na nga rin ito, na kung saan nga is nandito siya kasi nasama siya ng kanyang tatay RJ. Yes guys, nagmakaawa nga ito, nagpabebe na naman ito para lang maawa sa kanya tatay RJ niya at hindi siya paghinalaan. Nagdrama-drama nga ito, sinabi niya na sa lahat nangyari ako pa rin ay nai-stress. At sa kabila ng nangyari, bakit ako pa rin ay nadadamay? Ako palaging pinagbibintangan na wala naman akong kasalanan. Yes guys, magaling talaga magpalsot ito. Kagaya nga sabi ni Carlos na gawin niya lahat para mapasama siya sa Japan sa pagpunta ni RJ. And yes guys, nabilog nga na naman neto ni Zoe ang ulo neto ni Robert Tanyag. Yes guys, mabaiting kasi ito si Robert at talagang naninindigan niya na anak niya talaga itong si Zoe, kaya nga madali niya itong pagbigyan. At kahit si Annalyn mismo na bibilog ang ulo nito ni Zoe, no, na kung saan nga dito nga habang nasa Japan siya is tumawag na nga itong si Zoe sa kanyang nanay Moira. And yes guys, nagkamustahan nga itong mga to, no? At sabi ni Moira, kamusta ka na Zoe? Nasaan ka na ngayon? And then sabi ni Zoe na, Ma'am, I'm here, nandito na po ako sa Japan. And yes guys, nagulat nga itong si Moira, sabi niya, paano ka napunta rito? And then sinabi nga ni Zoe na napunta ako dito, napadpad ako, kasama ako ni RJ Tanyag. And yes guys, nagulat lalo si Moira kasi bakit nandito na itong si RJ? Nung una si Lynette lang at saka itong si Annalyn, ngayon nandito na si RJ. Kaya nagkinakabahan lalo itong si Moira na kung saan nga sabi niya, mukhang delikado ako dito, mukhang dito ako mahuhuli kasi nandito sila o nandito kayong lahat sa Japan. Ngunit sinabi nga ni Zoe na sumama ka na lang uli sa akin pag uwi ko sa Pilipinas. And then sabi naman ni Moira, no way, hindi na ako uuwi pa sa Pilipinas kasi once na umuwi ako ay siguradong mahuli ako agad. And yes guys, talagang mahuli agad tong si Moira kasi nga nakaabang na yung mga pulis sa kanya once na umuwi siya dahil wanted siya, pugante na siya. Kaya nga hindi basta-basta yung gustong hiling ni Zoe na makabalik ng Pilipinas si Moira. Ngunit dito nga pinanindigan ni Moira na ako na ang bahala, huwag mo na akong isipin. Kung gusto makipagkita sa akin, sasabihan na lang kita para hindi tayo mahuli o hindi tayo mabuking. Then sabi ni Zoe, sige ma'am, contact na lang ako sa inyo once na makakuha ako ng chance na malibre o makahiwalay sa kanila. At dito naman ipinakita itong ang si Annalyn. Yes guys, itong si Annalyn is talaga nag-e-enjoy dito sa Japan at excited nga siya na tuwing gagahala sila, no, at talagang masayang masaya siya lalo na kasama ang nanay niya. At bigla rin dumating itong sila Doc Robert at itong si Zoe ay kasama niya guys, no, natuwa nga itong si Annalyn at may kasama na si Annalyn din maghanap din dito kay Moira. At the same time, natuwa rin siya kasi nga is the more the merrier, no? Kaya nga sinabi ni Annalyn mismo na Zoe, ready ka na ba sa Mount Fuji?
And yes guys, no, talagang masayang masaya ito si Annalyn at di niya iniisipan ng masama itong ng si Zoe. Pero itong si Zoe sabi niya, pasensya na kayo, hindi ako makakasama kasi nga masama ang aking pakiramdam. Ngunit pabirong sinabi ni Annalyn na, sigurado may sakit ka o baka naman may pupuntahan ka lang. Then yes guys, no, talagang na tameme dito si Zoe at talagang makita mo na tila lumuluha siya. Parang pinapakita niya na may sakit siya at alam naman natin din guys na nandun din ang mama niya, kaya nga pabiro yung sinabi ni Annalyn na baka nga makipagkita ito sa mama niya, pero sinabi nga ni Zoe mismo na hindi, gusto ko lang talagang mapag-isa at makapagpahinga muna. Pero syempre yun yung chance na hinihingi o hinihintay mismo ni Zoe na para makita ang kanyang nanay. Miss na miss niya na kasi. Then dito guys, ipinakita na ito nga si Dax is na i-interview, no? O kumbaga interrogation ng mga polis, pero tila si Giselle nag-interrogate to. Parang siya yung polis dito, no? At marami siyang tinatanong. At sa mga tinanong niya guys is Dax, bakit nasa Japan itong si Moira? Ngunit in-explain ni Dax mismo na hindi ko alam kasi wala akong alam kasi kumuha lang talaga sa akin ay si Boss Balahadja na ngayon ay patay na dahil sa mga pulis at di ko alam yung mga plano niya maliban lang sa kinuha ko ni Boss Dax para pasukin yung bahay ng isang doktor. Yes guys, nung sinabi yun ni Dax, sabi ni Giselle na saglit lang, doktor, sinong doktor? Then medyo napaisip itong si Dax at na sabi niya na si Dr. Carlos Benitez. Then nakita mo talaga na si Giselle is nagol, sabi niya, Dr. Benitez? Carlos? Niisip niya, bakit kayo pumunta kay Doc Carlos at bakit kayo papasok doon? Then naisip niya o naalala niya na ito pala yung mga dumukot din kay Lynette noon at nanakit, no? So iniisip niya na kung si Balahadja is tauhan ni Moira, so ibig sabihin itong si Dax, naisip din niya na baka talagang itong si Moira is bad kasi siya talaga yung naggusto rin na kidnapin si Lynette noon, so dobleng kidnap pala yun. So pag kidnap dito nga Don Pepe at dito rin kay Lynette, so 2 counts of kidnapping yun, so mabigat talaga. Baga lalong nadadagdagan yung kaso mismo neto ni Moira. And actually galit na nga itong si Giselle na gusto niya talagang mahuli ito si Moira kasi baka sapin niya ito pag nakita niya na talagang nanggigigil siya dito. At ngayon din nagpaiwan talaga ito si Giselle para nga may kausap yung mga pulis pagdating sa mga interrogation o mga interview, kaya hindi siya nakasama sa Japan. At nanggigigil nga, naghihintay dito si Giselle para kay Moira. Kapag nakita siya doon sa Japan, sigurado deportation agad yun sa Pilipinas at nakabang si Giselle. At kaya hindi nisip ni Giselle na baka may kinalaman ito o may nalalaman tong si Doc Carlos kasi nga bakit si Doc Carlos pa yung pinuntahan, o iniisip tuloy o nagdalaro sa isip ni Giselle na baka may kasabwat din nila itong si Doc Carlos. Kaya siguro napapansin niya nung mga nakaraan bago mawala si Moira, tila aligaga itong si Carlos. Kung nasan sila, bigla nila nakikita itong si Carlos. At yes guys, ang tanong dyan guys is kung ito bang si Moira is mahuli na sa wakas o hindi pa rin, o makatakas pa rin. At ano kayang gagawin ni Giselle para malaman yung iba pang information about dito kay Dax at kay Moira. At itong sila Annalyn, mag-i-enjoy kaya o baka mapuputol na naman kasayahan nila doon sa Japan. And yes guys, salamat sa panood nyo sa aking channel. At yun lang guys, ingat kayo palagi. Bye bye.